Bago natin simulan ang part 2, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po. Ang kalbo na adventurer ay tumawa at sinabi na nakagawa siya ng 15 kills. Sinabi niya na nakuha niya ang propesyon ng swordsman na siyang gusto niya. Ang kanyang window ay nagsabi na napatay niya ang 15 halimaw at tinanong siyang pumili ng propesyon, fighter, thief, hunter, swordsman. Ang adventurer na nakabalabal ay humanga sa window ng kalbo na lalaki. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanyang system window. Ipinagwagayway ng kalbo na adventurer ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang resulta niya. Lumiko ang pangunahing tauhan at nagtanong na may ngiti. Ang mga mata at bibig ng taong nagtanong ay umabot sa laki habang siya ay patuloy na naguguluhan, naisip kung paano ito posible. Ang system window ng pangunahing tauhan ay nagsabi na napatay niya ang 33 halimaw at maaari siyang pumili ng propesyon, swordsman, mage, thief, fighter, summoner, hunter, shield user, healer, compounder, alchemist. Ang kalbo na adventurer ay nagulat na maaari siyang pumili mula sa napakaraming propesyon at na ang 33 kills ay hindi kapanipaniwala. Tumingin siya sa likod, may mga patak ng pawis na tumutulo sa kanyang pisngi, at sinabi na siya rin ay makakapili ng propesyon ng swordsman. Naisip ng pangunahing tauhan na talagang swerte ang kalbo na lalaki dahil sa 15 kills. Ang tsansa na makakuha ng propesyon ng swordsman ay mas mababa sa 2%. Itinuturing ng mga tao ang swordsman at summoner bilang pinakamalakas na trabaho sa larong ito. Maingat siyang tumingin sa window sa harapan niya, umabot ang kanyang hintuturo pasulong. Nagdesisyon siyang dapat niyang pumili. Pinindot niya ang system window gamit ang kanyang hintuturo. Lumabas ang isang system window na nagsasabi sa kanya na napili na niya ang kanyang propesyon. Ang susunod na system window na lumabas at inihayag na natanggap niya ang kanyang panimulang kagamitan. Isang asul na magic circle ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng pangunahing tauhan at ang system window ay bumati sa kanya sa pagpili ng propesyon ng compounder. Lahat ng tao ay tumingin sa pangunahing tauhan. Ang kalbo na adventurer ay nagulat at sinabi na ang compounder ang pinakamahina na propesyon na available. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang nagsasalita ng may pagdududa. Ang kanyang status window ay nagsabi na ang pangalan niya ay Jean-Fry Van Raid, siya ay level 1, ang propesyon ay compounder, at mayroon siyang propesyon skill na compound. Ngumiti siya at ang kanyang tingin ay nagdilim. Nagbigay siya ng utos upang buksan ang inventaryo. Habang tinitingnan ang bukas na system window sa harapan niya, naisip niya na kahit gaano pa kaina ang propesyon ng compounder, nakasalalay ito sa manlalaro mismo. Iniunat niya ang kanyang kamay na may nakaturo na daliri patungo sa system window at naisip na may dahilan kung bakit siya nakapatay ng 33 halimaw. Ang kanyang inventaryo ay naglalaman ng 5 buntot ng wing centipede, rarity F, 9 na pakpak ng wing centipede, rarity F, at 3 dugo ng wing centipede, rarity F. Ang kanyang layunin ay ang mga item na maaari lamang makuha sa lokasyong ito. Ang kalbo na lalaki ay hindi naintindihan kung ano ang sinisikap gawin ng pangunahing tauhan at nakatayo na may mga mata na nakabukas. Sinabi ng pangunahing tauhan ang mga pangalan ng ilang item mula sa kanyang inventaryo, partikular ang buntot ng 4-winged centipede, pakpak ng 5-winged centipede, dugo ng 2-winged centipede, at isang normal na short sword. Lahat ng mga bagay na binanggit niya ay lumitaw sa itaas ng magic circle.
Tumingin siya sa kanyang status window na nagpakita ng isang description ng compound skill. Gamit ang skill na ito, maaari niyang pagsamahin ang ilang partikular na item. Tumitig siya sa harapan at ginamit ang compound skill. Lahat ng steel item ay nagbentak ng isang butas gamit ang normal na short sword. Naisip ng pangunahing tauhan na para sa dahilan na ito, kinuha niya ang propesyon ng compounder. Ang kalbo na adventurer at ang adventurer na may palaging nakasara na mga mata ay tumingin sa kanyang direksyon, nakabukas ang bibig sa gulat. Naisip ng pangunahing tauhan ang isang sandata sa napakalakas na ganap na sumire sa laro. Si Jean-Fry Van Raid ay nakatayo na may mga nakataas na braso sa harap niya. Isang purple na sandata na may nakakurba na talam ang lumulutang sa itaas ng kanyang mga kamay na may ilang ngipin na nakabakat na parang tinak. Iniulat ng system window na matagumpay niyang nagamit ang compound skill. Naisip niya na nagtagumpay siya at ngumiti habang tinitingnan ang system window na nagpapakita ng mga estadistika ng kanyang bagong sandata. Ang sandata ay tinatawag na centipede. Ang ranggo ay hindi alam, at may atake na 66 at tibay na 1,500 mula sa 1,500. Bukod dito, ang sandata ay may 3 kakayahan. Ang unang kakayahan ay tinatawag na Mind's Eye na nagdudulot ng triple damage kapag nataman ang mahina na bahagi. Ang mga pangalawang at pangatlong kakayahan ay hindi alam. At ang description ay nagsasabing ang mga kakayahang ito ay ma-unlock lamang kapag naganap ang mga tiyak na kondisyon. Naisip niya na ito ang kanyang unang nakatagong kagamitan. Ang lakas ng isang adventurer ay nakasalalay sa kanyang level at propesyon skill. Nakatayo ang isang knight sa bakal na armor, may nakasara na helmet sa kanyang ulo. Hawak ang halberd sa kanyang kanang kamay at may nakabiti na espada sa kanyang sinturon. Ito ay malawak na pinaniniwalaan na ang kagamitan ay auxiliary lamang, mga bagay na nagpapahusay sa iyong atake o depensa, pero wala nang iba. Gayunpaman, may ilang mga bagay na matalanhagang nakatago sa mundong ito na lumalabag sa norm na ito, mga item na lubos na nagpapalakas ng lakas o depensa ng gumagamit. Ang mga hardcore players ay tinatawag ang mga ganitong item na hidden equipment. Sa lungsod ng New Adventure, nagsimula ang mga abala na kalye na may mga mangangalakal na nakatayo sa tabi ng kalsada, mga bahay na may tatsulok na bubong sa pagitan ng mga nakabiti na damit. Nakipag-usap ang pangunahing tauhan sa isa sa mga nagtitinda sa likod ng counter, ipinakita ng saleswoman ang mga produkto sa posibleng mamimili. Ang salesman sa tabi ay nakikipag-usap sa isang adventurer na nakasuot ng bob, isang blonde na lalaki na may mga pangkaraniwang taingaang dumaan sa tabi ng mga stall. Ipinakita ng isang may bigot na negosyante ang makintab na espada sa mga interesadong adventurers. Ngumiti ang pangunahing tauhan habang tinitingnan ang tanawin at nagbago ang kanyang kasuotan. Ngayon ay nakasuot siya ng itim na jacket sa halip na raincoat. Sinabi ni Jean-Fry Van Raid na ito ang Rogue Bigan, ang central city ng Ground 1, at ang lugar na ito ay mukhang kapareho sa laro. Tinanong ng saleswoman kung nais niya ng mansanas, sumang-ayon ang pangunahing tauhan at kumagat sa isang mansanas habang nakasandal sa dingding. Naisip niya na nakuha niya ang unang nakatagong kagamitan ayon sa kanyang plano at nagpasya na pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Ang layunin ng larong ito ay medyo simple. May isang S-rank dungeon sa lahat ng 7 kontinente at ang layunin ng manlalaro ay patayin ang lahat ng 7 boss na matatagpuan sa mga dungeon na ito. Matapos tapusin ang mansanas, nilagok ng pangunahing tauhan ang kanyang mga labi at sinabi na kailangan niyang maging mas malakas kaya't agad siyang magsisimulang mag-explore sa dungeon.
Karaniwan, ang mga dungeon ay nalilinis isa-isa simula sa F-rank dungeon. Bumaba ang pangunahing tauhan sa mga hakbang patungo sa Magic Circle na matatagpuan sa lupa. Ang Magic Circle ay isang portal sa isang shrunk dungeon. Iniulat ng system window na ang dungeon na ito ay tinatawag na Forest Inhabiting the Guardian. Ang mga puno sa gubat na ito ay malapad at mataas na may mise-en-scene na berdeng dahon. Ang kinakailangang tapusin ang dungeon na ito ay patayin ang boss. Ang Magic Circle ay nagniningning ng puting liwanag sa ilalim ng mga paa ng pangunahing tauhan. Iniulat ng system na siya ay pumasok sa isang dungeon at hindi siya makakalabas hanggang sa maabot niya ang mga kondisyon ng pagtatapos. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang kanyang stats window, siya ay level 1 na compounder, may 122 mula sa 122 happy, 18 mula sa 30 mapi, 21 stir, 27 def, 30 int, 19 na spode, at 11 elk. Naisip niya na ang inirekomendang level para makapasok dito ay nasa pagitan ng 17 at 30. Naisip din niya na medyo delikado ito sa kanyang level 1 at gamit pa ang kanyang panimulang kagamitan. Tumingin ang pangunahing tauhan sa tabi at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niyang hindi siya bibigyan ng sandali. Lumingon siya at nakita ang isang higanteng level 177 monster na tinatawag na Devil Plant. Inilabas ni Jean-Fry Van Ryd ang kanyang sandata at naisip na hindi ito dapat maging malaking problema, pero ang pagkakaiba ng 16 na level ay malaki pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at naghanap ng laban. Naisip niya na isang suntok lang ay sapat na para patayin siya. Ang mga tentacles ng monster ay sumugod patungo sa pangunahing tauhan, at iniulat ng system na ang Devil Plant ay umatake. Naisip ng pangunahing tauhan na mabilis ito, ngunit alam niya ang pattern na ito. Ipinagtagumpay niya ang mga pag-atake ng monster at hinampas ang kanyang dagger habang lumilipad sa hangin dahil alam niyang pagkatapos ng atakeng ito, ang mahina na bahagi ng monster ay ma-expose. Pinutol ng pangunahing tauhan ang ilang tentacles ng monster sa isang suntok, at pagkatapos ay pinutol ang bulaklak nito sa dalawa. Iniulat ng system na nakakuha siya ng critical hit at matagumpay na na-activate ang active skill na Mind's Eye, at ang level 70 na Devil Plant ay nawasak. Masaya sa kanyang sarili, napansin niyang nakapatay siya sa isang suntok lamang. Iniulat ng system na siya ay umakyat mula level 1 hanggang level 10. Sinabi ng pangunahing tauhan na talagang nagbibigay ng maraming X ang Devil Plant at ang siyam na level sa isang pagkakataon ay medyo mabuti. Tinitingnan ang kanyang status window, sinabi niyang ang HP at MP ay automatikong tumataas kapag tumataas ang kanyang level. Ngayon ay mayroon siyang 158 mula sa 158 happy at 18 mula sa 57 mapi. Pati na rin ang 45 na ginamit na SP. Sinabi ng pangunahing tauhan na para sa bawat level, nakakakuha siya ng 5 SP na maaaring gamitin upang taasan ang iba pang stat. Inilagay niya lahat ng SP sa kanyang death, itinaas ito mula 27 hanggang 72. Sinabi niya na kaya niyang makagawa ng sapat na damage kaya't inilaan niya ang lahat ng mga puntos sa death. Niyangkin ni Jean-Fry Van Ryd ang kanyang sandata at masayang pinasalamatan ito dahil sa malaking pagtaas ng kanyang level at status, at na ang lahat ay maayos. Naisip niya na ang Mind's Eye skill ay talagang kapaki-pakinabang. Una, sa 66 na atkay, maaari siyang malinis ang B-rank dungeon sa unang kontinente ng walang problema.
Ipinakita ng system window na ang tibay ng sandatang centipede ay nagbago, ngayon ay 1,472 mula sa 1,500. Naisip niya na ang tunay na halaga ng bagay na ito ay hindi pa lumalabas. Hinawakan ng pangunahing tauhan ang kanyang daliri sa kanyang baba at sinabi na ito ay nagiging medyo kawili-wili. Nanginay ng kutsilyo sa kanyang kanang kamay, humarap siya sa gubat at sinabi na ngayon ay dapat niyang itutok ang boss sa pinakamalalim na bahagi ng gubat habang pinapataas ang kanyang level sa daan. Ang mga dahon ng mga puno sa itaas niya ay umuugong. Tumingin ang pangunahing tauhan sa tabi at napagtanto na siya ay napapalibutan. 3 asul na halimaw na may isang mata sa kanilang ulo ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Ang mga ito ay level 23 na Noir Snake. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang papalapit na panganib at naisip na ito ang mid-boss ng dungeon na ito at ang tsansa ng pagkakita sa 3 sa kanila ng sabay ay dapat na mas mababa sa 1%. Binuksan ng Noir Snake ang kanyang bibig upang kainin ang pangunahing tauhan. Tumalon siya na halos nakaiwas sa pag-atake ng monster, dumapa sa isang tuhod at sinabi na ang monster na ito ay kasing malupit ng sa laro. Hindi napansin ang isa pang monster sa likod niya, umatake ang monster ng buong katawan at kinailangan ng pangunahing tauhan na gumawa ng backflip upang makaiwas sa pag-atake. Sumugod ang mga Noir Snake patungo sa kanya ng sabay, at tumakbo ang pangunahing tauhan palayo sa kanila. Tiningnan niya sila ng mabuti at naisip na kailangan niyang kumalma dahil alam niya ang kanilang pattern ng atake. Habang tinitingnan ng mga halimaw, ang lugar sa leeg ay pinapansin ng puti at napagtanto niyang alam din niya kung saan ang kanilang mahina na bahagi. Pumiga siya sa lupa at tumalon, habang nasa hangin, naisip niya na ang tanging lugar na maaari niyang putulin ay ang leeg ng mga halimaw, na nangangahulugang kung aiman niya doon, posibleng patayin sila sa isang suntok. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang espada na nakatuon ang talam sa hangin at inaim ang mahina na bahagi ng monster, ngunit ang pangalawang monster ay hamarang sa daan ng pangunahing tauhan. Sa gulat, naisip ni Jean Fry Van Raid na ang mga halimaw na ito ay protektahan ang isa't isa. Ang pangatlong halimaw ay kumagat sa pangunahing tauhan sa kanyang kaliwang balikat. Tumingin siya sa pangil ng Noir Snake na nasa kanyang balikat, pinipikit ang kanyang mata mula sa sakit at sa dugo na sumabog sa kanyang mukha. Nagmura ang bida at itinaas ang kanyang espada sa nanginginig na kamay. Isinwing niya ang kanyang sandata at nahati ang leeg ng halimaw mula sa katawan. Nahulog ang pangunahing tauhan sa lupa na may hawak na severed head at napaupo siya habang hawak ang kanyang sugatang balikat. Nag-notify ang system window na natalo ang Noir Snake at ang antas ng pangunahing tauhan ay tumaas mula 10 hanggang 13. Tumingin siya sa status window at nakita na may natitira na lamang siyang 8 hapi at nagbigay alam tungkol sa kritikal na kondisyon, na nagrekomenda na siya ay tumakas o magpagaling kaagad. Naisip ng bida na gaya ng inaasahan, siya ay labis na nasaktan mula sa kagat at may 8 HP na lamang. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay puno ng dugo at may ilang gasgas, ngunit inaasahan niya ang ganitong pinsala sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang death stat sa 72 nang maabot ang level 10. Nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon para sa kanyang sarili dahil dito. Hanggat mayroon siyang full HP, hindi siya mamamatay sa isang hit sa dungeon na ito. Bukod dito, iniisip ng pangunahing tauhan na natugunan na ang mga kondisyon. Inatake siya ng 2 natitirang halimaw at nag-notify ang system window na naabot na ang kondisyon para buksan ang pangalawang kasanayan ng centipede.
Tumaas ang SPD stat ng pangunahing tauhan mula 19 hanggang 190. Mabilis na gumawa ng 3 saksak ang bida, at sumabog ang dugo at nahating bahagi ng mga halimaw sa hangin. Nag-report ang system window na ang pangalawang kasanayan ng centipede ay tinatawag na Divine Excel. Ang kasanayang ito ay passive at nagbibigay sa tagapagsuot ng X10 na bilis, ngunit ginagamit lamang kapag nasa bingit ng kamatayan ang tagapagsuot. Pumatong si Jane Fry Van Raid at nahulog ang mga piraso ng halimaw sa lupa. Iniulat ng system na natalo ang Level 23 Noir Snake at Level 24 Noir Snake. Tumayo ang bida at humarap sa mga halimaw na sinabing hindi pa siya maaaring mamatay. Iniulat ng system window na tumaas ang kanyang antas mula 13 hanggang 17. Nagsimulang maglaho ang mga katawan ng mga natalong halimaw. Nagsabi ang pangunahing tauhan na maganda ang kanyang level grind. Habang tinitingnan ang kanyang sugatang balikat, iniisip niyang dapat siyang magpagaling. Pero kung ibabalik niya ang kanyang HP ngayon, mawawala ang buff na SPDX-10 sa kritikal na estado. Ngumiti siya sa kabila ng kanyang injury at naisip na hindi niya dapat itapon ang SPDX-10 na ito. Sa kanyang karanasan at kaalaman, maaari pa rin niyang gawin ito.